Ay na nga, good morning. Ayan, umaga, pero tulog si Dave. Hindi, kasi maaga naman siya nagigising. Hindi ko alam kung okay lang to. Wala naman hika si Dave. Ang ano lang, ito kasi sinabi. So, gusto niya yung tumatabi kay Dave. Si Dave, ayaw niya rin patanggal. Update, nagtatry na rin ako na tanggalin yung oxygen niya. Maayos naman yung oxygen niya, at least nasa 94. Okay pa daw yon, sabi ng ng mga doktor. Okay pa, pero pag bumaba na sa 90, kanmari nasa 88 na, ganyan, pwede ko nang uling lagyan. Pero lagi ko pa rin chine-check, lalo na pag natutulog. Kasi nga, sabi sa akin ng doktor niya, may sleep apnea daw siya. Isa pa yun. Ayan, sino ba encounter ng ganyan? So, dun din ako medyo alert kasi kapag natutulog siya, yung may hinga siya, ganyan, meron siyang hinga na matagal humugot ng hangin. So, kinabahan ako that time. Chine-check ko lagi. Pag natutulog siya, chine-check ko yung oxygen niya. Ayan. Importante rin to. Ayan, 93 and 80 yung kanyang pulse rate. 93 to. So, okay pa yan. Ha? Pero pag siya bumaba, totally kailangan ko lagyan ng oxygen. Pero, sabi naman nung doktor, okay pa yung ganon. Ang nagiging problema ko, syempre natutulog. Dahil nga sa sleep apnea nga daw, bumababa talaga yung oxygen niya. Pero, ayan, dun sa mga naka-encounter ng sleep apnea, more on daw, dun sa pagkakaintindi ko, sabi sa ng doktor, more on yun sa mga obese na tao. Ganun sila matulog. At hinihingan sana nila kami ng, gusto nila namin gawin yung, wait lang, pasensya na kayo kung bakit magulo ang aming lababo, ha? Ang sabi nila sa akin, kailangan daw namin ng ng sleep study. Ang mahal kasi guys ng sleep study. Sobrang mahal. Nasa 25. Tapos one day, di ba, parang ititest lang yung pagtulog niya. Titignan doon kung yung pagtulog niya na process. Ganon. So, ako, chine-check ko rin naman ngayon kung kung okay yung hinga niya sa pagtulog. Nakita ko, okay naman. Medyo mayroon lang siya talagang tendency na kapag natulog siya, natulog siya, yan, hihilik ng konti. Yan na yung pinakahilik niya. Ayan na. Eto, paparinig ko sa inyo, ha. Yan na. Ayan. Tinig ba? Yan na yung hilik niya, ganyan. Tapos medyo siya, mayroon siyang tendency na pag, hihinga siya, ay matutulog siya. Ganyan, mga seconds, biglang, ganon, ayan. Ayun, ganon. So, sine-check ko rin naman yun. Alam niyo yung CPAP, meron kasi doon na tendency na baka daw kailangan na kasi ni Dave ng CPAP. Yun yung pag-help na sa pagtulog niya para may oxygen, pa rin siya intake, para mayroon pa rin support ng oxygen sa kanya. Nakikita ko naman kasi na medyo okay naman siya. Parang hindi namin needed talaga ng CPAP. So, ayan. Tsaka talaga, kailangan ko ulit makapag-ipon para doon sa sa sleep study pa lang. Magkano na kasi yun. Tapos, bayad pa sa doktor. Alam nyo na, magkano lang din naman kasi natatanggap namin monthly. At nangyari pa, monthly namin kay Dave. Tapos, nangyari pa, syempre yung gamutan niya. Tapos, iniba pa ulit nila ngayon yung gatas ni Dave. Kasi, nagkaroon siya ng pagtatae. So, nagtatae kasi siya dun na daw dahil nga daw sa gatas. Ganun yung explanation nila. So, kailangan niya na ng probiotic sa katawan kasi nga sa NGT. So, pinalitan nila to ng fiber boost. Ayan siya. Ayan. So, eto, kasing presyo niya si Glucerna. Then, every other day, bumibili ako nito for support sa kanya. Pero, napansin ko ha, hindi naman sa pag-aano sa mga doktor
o sa mga medical medical career, may mga medical career. Yung anak ko naman nagna-nursing. So, nare-respeto ko yun. Pero yung experience ko kay Dave, na ako yung kasama kasi 24 hours, dahil napaka-praning ko pagdating ko sa kanya. Dave. Napansin ko talaga na iba yung dulot ng blended food sa kanya. Mas may energy siya, mas mas eager siyang umupo, mas eager siyang baling-baling, yung ganon, yung, alam nyo na, yung pupunta sa side, magtuturn siya on the other side, yun yung napansin ko. Ngayon, sabi sa akin ng doktor, dahil nga daw na nagtatai siya, wag ko muna daw siya bigyan ng blended food. Yung napansin ko sa blended food, ay sa hindi niya pag-take ng blended food, siya, medyo pale ang itsura niya, ganon. So, wala siyang ganong energy, ayaw niya magpapiti. Yun. Pero nung napansin ko na okay naman, di naman siya masyadong nagtatae. Yung mismong ako, ko sa kanya na, ang binigay kasi sa pagtatae sa kanya, etong si Elsie Flora. Malaking tulong si Elsie Flora, guys. Kumbaga sa inyo na, na may nagtatae kahit bata. Ito, ayan. Ha? Ayan siya. Ibibigay ko lang siya. Mga naman, hindi na siya dumumi. So, binalik ko sa kanya yung blended food para sa energy niya. So, yan, nakitaan ko siya. Tapos, mas na siya ngayon. Yung tulog niya, mas okay. Yung bumalik yung normal niya na siya na, kasi si Dave maaga nagigising yan. 3 AM gising na to si Dave. So, minsan 3 AM, 4 AM, ganyan, nagkakapi na siya. Mas, siyang magising ng umaga. Yun yung napansin ko sa kanya. 4 AM ngayon, nagigising na siya. Medyo gising na siya. So, kailangan mas gising na rin ako by ganong oras. Siyempre, yung activity namin na hindi naman siya parang mabored, diba? Na siya lang yung gising. So, ito yung blended food niya ngayon. Trinay ko kahapon, salmon. Medyo mahal kasi talaga yung salmon. Tapos, yan, ina-alternate ko. Maganda kasi daw ang salmon sa brain. So, ngayon naman, yung, eto, breast chicken. Pakukuluan ko lang to ng pakukuluan hanggang sa, syempre, lumabot ang i-blended kasi, diba? So, pakukuluan ko to. Yung isa, ilalagay ko sa ref para sa susunod niyang araw. Diba? So, ayan. Ayan. Lalagay ko yung isa para susunod niyang araw. Ito is sa rep muna. Tapos yung isa, pakukulaan ko. Hinihintay ko lang si Janiel kasi pinabili ko si Janiel ulit ng gatas. Tsaka, tingnan nyo, ito yung niya, prescription ng dietary sa kanya. Yan. Tapos, iniisip ko, sayote sana ilalagay ko na lang dito. Parang ititinola ko sa kanya. Ang problema nga lang, may banana kasi. Kumbaga, lalagyan ko ng banana, lalagyan ko ng sayote. Di ba parang kadiri na, parang kadiri ng blended food niya. So, naisip ko, eto yung chicken fillet, tapos sayote, tapos tubig na lang. Di ba yung tubig na ginamit dun sa pagpapakulo, yun na lang din gagamitin ko para mas may nutrition yun. Iniintay ko lang yung sayote. Tapos, yun, instead na sliced bread yung ilalagay ko, kasi 5 sliced bread ang ilalagay. Ang gagawin ko na lang, maglulugaw ako kasi pwede siyang lugaw. 1 cup of lugaw. Parang pagkain niya, diba? So, ayan. Tapos, kasi napansin ko rin, for 12 midnight, bibigyan ko rin siya ng gatas. 4 AM, bibigyan ko rin siya ng gatas. Nag-i-skip ako ng isang bigayan ng gatas sa kanya. Kung hindi 12 or 4 AM. Kasi pag nakikita ko siya natulog, pinapabayaan ko na lang siya matulog. Kasi mas kailangan, di ba, ng katawan yun, yung tulog. Correct me if I'm wrong kung ako lang. Pero napansin ko kasi kay Dave, ayan, napansin ko sa kanya, mas kailangan ng katawan yung tulog.
kasi nagsi-self-healing yung katawan niya, di ba? With Nabi. Tapos kapag dating naman sa mga gantong oras, tulog siya. Yung normal na nga na siya, yung routine niya, yan bumalik. Nang nagbe-blended food ako, yun yung napansin ko, malaking tulong yung blended food. Kaya, yun yung gagawin ko na lagi. Tapos, kailangan ko rin kasi medyo paliitin yung tiyan ni Dave para mas mabuhat niya, diba? So, kung itutuloy-tuloy ko na yung 12 midnight at 4 a.m., gigising ko siya para lang mag-take ng gatas. Hindi ko nakitaan siya na maganda yung itsura niya nun. Irritable siya pag ganun yung ginagawa ko. Pero pag nag-skip na ako, isang beses lang, kahit yung 12 or 4 a.m., ini-skip ko, okay siya. More on, nai-skip ko yung 12 midnight kasi nga tulog siya. So, dahil nga maaga siyang nagigising, iniisip ko na lang na yung 4 a.m., the 4 a.m., iniisip ko na ano niya yung, kape niya yung gatas. So, okay pa ako doon. Kasi yung 8 a.m. uli, another feeding. Every 4 hours yung feeding niya kasi ng milk. Tsaka ng blended food. Ako naman, iniskip ko yung isa, yung 12 midnight. Para sa akin, mas okay sa akin na natutulog siya, mas kailangan niya. So, ayan. Mas napansin kong mas active siya, mas focus siya, at saka mas, ano siya, mas ano siya sa amin. Sa PT lalo, sa physical therapist niya, mas nakiki-cooperate siya. Unlike na, yung every 4 hours feeding na, lalo na kapag may 12 midnight, hindi ganun kaganda. So, ayan. Ang dami ko na naman chika. So, lagay ko lang dito. Ayusin ko lang. Pakukuluan ko sa labas. Ito. At saka, mineral water na kasi yung gamit niya to. Dati, blue water pa pinapakulo ko sa tubig. Ngayon, ito na talaga. Mineral. Kasi nga, nagkaroon siya ng, sabi ng doktor, may amoeba siya. So, nagkaroon siya ng amoeba. Noong pangalawang punta namin, yun yung nangyari. Kaya na-confine kami ng halos 2 weeks again. Papatayin ko lang ito para mas relax siya. Tapos, yan. Okay naman siya. Totally, ayoko ngang iwanan. Pero kailangan ko magpakulo sa labas. Ako lang din kasi. Ha? Yan. Okay naman yung oxygen niya. So, pakukuluan ko lang pakukuluan sa labas. Labas tayo. Dumi pa naman ang labas namin. Dan, dyan ka lang. O, sige, tara. Labas, Dan. Bilis. Para magpipi ka na. Ayan, pasensya na kayo at magulo ang aming labas. Ayan, pinakulong ko lang yun para yan, mas lumambot tsaka yung katas niya, diba? Mas ma-enjoy. And then, ito yung isang project ko na hindi ko pa natatapos. Ako na lang gagawa nito kasi nga wala akong budget kumuha ng maggagawa. So, ako na lang. Tsaka parang yun yung parang yun yung way ko para kahit papano, diba? Ma-refresh yung utak ko. Hindi ako ganun malungkot. Ganyan. Nalulungkot kasi ko talaga para kay Dave sa nangyayari ngayon. Para sa kanya, hindi para sa sarili ko. Alam ko kasi nahihirapan siya. At saka, ayan. Next time na natin so, ayan. Ang gagawin ko kasi, lalagyan ko to ng tubo dyan para laglagan ng tubig. Kasi nga, sobrang init. Pag sumobra init dito, diba sa atin, sobrang init. So, ayan yung gagawin ko. Ayan, abangan nyo na lang. Kasi, nangyari lang si Janelle kasi may pasok na. Kaya ako yung natitira. Tapos, eto dito yung halaman ko. Eto na yung ginawa kong style dyan. Papakita ko lang sa inyo. Ibibida-bida ko lang. Ito hindi pa masyado kasi ito sana iahang ko sa taas. So, hindi ko na lang siya iahang. Tapos, ito yung tree fern natin. Dalawa tong tree fern na to. Asawa siya. Tapos, ang ganda na nung tema ng dahon niya. Tingnan nyo naman. Oh, yan. Pakikita ko yung nangyari sa aming landscaping. Ayan na siya. Oh, ayan na yung bago niya. Tapos, ito pa. Yan.
Kaya pag lumabas lahat ng dahon niya, ang ganda-ganda siguro ng itsura niya, last na lash, no? Kasi dalawang, ano siya, dalawang katawan. Ito yung maliit, ito yung malaki. Pero okay lang. Tsaka ito, ang lakas niya lakas niya makaganda ng sistema. Hindi pa ako totally tapos dito, ha? Ginagawa ko pa. Tapos, dito sa kabilang side, ayan naman yung itsura ng ating, pasensya sa kalat, ayusin ko yung maya-maya, ha? Ayan na yung itsura nila dyan. Yan. Ito may-ari na. Yan yung ano natin, si Teacup. May-ari na yan. At ito naman yung si ating cream brulee. Ayan, ganyan. Ang ganda niya, no? Ang ganda, guys, ng cream brulee, as in. Mas maganda kapag malapitan. Mas makikita niyo yung ganda ng itsura niya. Mas marami siyang talaga, feeling ko naman siya. Pagkakaiba niya na kay Tycons, may white and yellow siya, kaya siguro tinawag siya na cream brulee. Buttercup kung tawagin nung iba. Yan, hindi lang siya ganun ma-appreciate ng ating video, pero maganda yung dating ng bariki. Ito kasi si Monstera na ex-deli, ganyan naman siya. Sobrang kapal ng dahon niya. Yung style niya is yung dahon niya parang si Borsigiana ang dating, 'di ba? Ganyan si Borsi. Pero yung katawan niya is kay Deliciosa. Yon. Ganyan pala yung nila, mga ineme nila. Pero eto is mga 4 out ko na rin. Kahit eto si Mutated. Ayan. O si Compacta. Si Compacta kasi mutated lang naman yun. Totally. Ayan yung itsura niya. Papakita ko. Ayan. Kakaiba yung itsura ni Compacta, as in. Ayan yung dahon niya. Dan? Wait lang! Dan! Ito si Dan. Ayan yung dahon niya. Mutated na Compacta. Tapos ayan yung kanyang butas. Ang cute lang. Cute. Yan. Ito pour out ko na rin to. Wala na kayong problema. Hindi nyo na yan kailangan pang i-acclimate kasi acclimated na to, ha? Tapos yung ganitong naman niya, okay na yan. Hindi na yan kakalat. Tuyo na kasi siya. So, ganyan siya. Tapos ang laki ang kapal ng dahon niya, as in. Ang ganda nito. Tapos, ayan din. Yan, eto rin, mga cream brulee. Kaso, kailangan ko pa sila na mas maiayos at mas, kasi, nag-acclimate pa to. Pero, maganda naman siya. Huwag nyo na lang kumbaga, para sa akin, pag maganda na lang siya at lumabas na yung bagong dahon niya para mas ma-appreciate nyo pa siya, ha? Iba kasi ang ganda ng cream brulee. At eto yung mga halaman pa na pour out. Eto yung mga legacy natin. Ayan. Sila legacy. Ang ganda ng niya, bar niya, tutuusin. Ayan, o. Sana nga may pagka-minty yung kulay niya. Totally. Minty na parang maway. Para talaga siyang siguro ang ko sa kanya. Kasi ang dami-dami kasi lumalabas na Monstera, pero yung pagkakabili ko kasi sa kanya, legacy. Pero para siyang white snow ang dating niya. Mas maganda lang talaga yung yung bar niya as a white snow. Mas white na white ang dating niya. Ganon, ha? Ayan. Kasi etong mga halaman na to, ito dapat yung ilalive ko sa Thailand. Kaso nga, diba, nagkaroon ng nangyari kay Dave. Kaya, paunti-unti, pinapaship ko siya rito. Kaya, ayan, si mga cream brulee. Gumaganda lang yung bar ng mga bagong suloy kapag maganda yung lightning effect niya. Ang ganda lalo nito, oh. Ayan. Ang ganda ng bar nila ng cream brulee. Sobra. Ayan. Ayan sila. Lang pa to, ha. Medyo maano pa yung akin. Medyo hindi mo pa siya mapapansin dahil madilim-dilim yung itsura. Ha? Pero ayan sila. Simula nung June. Yan. Na-deliver yan nung June.
Pero lagi sila nauulan na, naiinitan, bahala sila dyan. Kasi gusto ko sila, matuto silang mag-acclimate ng sarili nila, ha? Mag-acclimate kayo. Pero ayan si Legacy, mura ko lang yan out. Hindi ko na nga lang, may kwento kasi dyan, kaya papakita ko na lang sa inyo later. At ito yung itsura nung inano namin. Ayan, yung aming landscape ineme. Ganyan na siya dyan. Oh, diba? Medyo madilim lang. Tapos, ayun na yun sa mga taas. Yung, eto Peruvian. Eto iba. Eto si Vietnamese. Yan, si Vietnamese. Hanggang doon. Yung doon ko, si Vietnamese din, ha? Kaya, ayan. Kukwento ko lang sa inyo.